Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ang mga makukuha ng isang security guard kapag siya ay nag-resign. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. At ayun, syempre, bago tayo mag-umpisa, muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya't umpisahan na natin. Let's go! At ayun, syempre, bago tayo tuloy mag-umpisa, muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng subscribers na sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa aking mga nilalabas na video. Ayun, malaking shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa solid yung suporta. Dahil, ayun nga, katulad ng sinabi ko, yung pagdami ng subscribers natin ay hindi na mapigilan. Grabe. Wow. Ano na siya? 3,000 na tayo mahigit. Ayun, maraming salamat talaga sa inyong lahat, mga ka-59. At ayun, syempre, yung lagi natin paalala sa ating lahat, syempre, yung always 10-3-5 sa mga 2-0 para 74 tayo, 1-6. At ito na nga mga ka-59, syempre, ayun, pag-uusapan na natin kung ano ba yung mga makukuha natin kapag tayo ay nag-resign sa agency natin. Ayun, marami kasing nagtatanong kung may makukuha ba, kung ano ba yung makukuha. Ito, ginawan ko na siya ng video para, ayun, ma-aware tayo yung mga nagre-resign. Diba? Yung iba kasi hindi tumatagal sa agency nila, nagre-resign sila. Pero ayun, kahit ilang buwan lang kayo dyan, may makukuha at may makukuha pa rin kayo. Ito, ang number 1 syempre na makukuha mo kapag ikaw ay nag-resign sa agency mo ay syempre yung huling sahod mo o yung tinatawag na last payroll mo. Ayun, makukuha mo siya. Yan yung kumbaga number 1 na makukuha mo kapag ikaw ay nag-resign. Yung huling mga pinasok mo, yun, sasahurin mo yung huling sahod mo, yun ang makukuha mo. At yung number 2 naman, yung number 2 na makukuha mo kapag ikaw ay nag-resign sa agency mo ay yung tinatawag natin na yung 13 month. Ayun, yung 13 month natin, syempre kahit ilang buwan lang tayo, halimbawa kumbaga, halimbawa ilang months lang tayo tumagal. Kumbaga, umabot lang tayo ng mga 6 o 7 months. Tapos, hindi natin nagustuhan. May makukuha tayo kasi, ano yan kumbaga, pasok yan sa cut-off ng 13 month. Kaya, yung 13 month mo, yung last payroll mo, at saka yung 13 month mo, ayan, sabi mo yung makukuha. Diba? At yung number 3, yung pangatlo na makukuha mo kapag ikaw ay nag-resign doon sa agency na pinapasukan mo ay yung cash ban, syempre. Diba? Na kumbaga alam ko naman na lahat naman tayo ay kinakaltasan ng cash ban. Kaya kapag ikaw ay nag-resign, makukuha mo yung cash ban mo. Syempre pera mo yan Kumbaga kinakaltas sa'yo yan. Kaya dapat makukuha mo yan. Ayun yung tatlo na makukuha mo ng sabay-sabay kapag ikaw ay nag-resign. Depende naman yan sa agency nyo kung ilang months o meron kasi yung iba 15 days bago mo makuha kapag ikaw ay nag-resign. Yung iba naman 1 month. Pero yan pinakamatagal na yung 1 month na na makukuha mo. Yung mga kumbaga yung last payroll mo, 13 month mo, at saka yung cash ban mo. Yan, sabay-sabay mo sila makukuha sa agency mo. Ayun nga, depende kung 15 days ba o 1 month dun sa agency mo bago nila i-release. Kaya siyempre, kumbaga, chine-check pa nila yan bago nila ibalik yan ibigay sa'yo. Ayun ang purpose nila. Kaya meron pang may allowance pa na siyempre, tinitingnan nila, baka mamaya may mga for charge ka, di ba? Yung mga for charging para sa'yo, di ba? May mga 1.6 ka dun sa pwesto mo na dapat i-charge sa'yo yung ganito, ganyan. Kaya kini-check pa rin nila yan. Kaya hindi rin kagad natin makukuha yan. At syempre, yung pinaka benepisyo natin na makukuha yung tinatawag na yung COE
Ayan. Siyempre, importante yung COE na yan. Dapat, kasi kung sakaling halimbawa, mag-a-apply tayo sa ibang agency, siyempre, hanapan ka, saan ka ba galing agency? Makikita dun sa resume mo o sa biodata mo, dun sa ano mo na kung saan ka galing. Siyempre, galing ka pala sa ganito, nasan yung COE mo dito? Diba? Kasi pag meron kang COE, ibig sabihin, kumbaga, umalis ka nang wala ka naging problema. Kasi hindi ka naman bibigyan ng agency mo ng COA kung halimbawa ikaw ay nagka 1.6 ka tapos hindi maganda yung pag-alis mo doon sa agency. Hindi ka talaga ma-releasean ng COE. Kaya ayun, dapat syempre bago tayo mag-resign o umalis doon sa isang agency natin, siguraduhin natin na malinis tayo, na wala tayong iiwan na 1.6 o wala tayong iniiwan na 1.6, 'di ba? Para kung sakali na mag-request tayo ng COE, mapagbibigyan nila tayo. Para kung sakali mag-apply tayo sa ibang agency, at least, meron tayong may papakita. Diba, mga ka-59? Ayan mga ka-59 ang makukuha natin ay, yun nga, 3 lang. Yun talaga yung masakit na katotohanan na kapag tayo ay nag-resign sa agency natin, yun lang ang makukuha natin. Yung number 1, yung last payroll, o yung huling sahod natin. Number 2, yung 13-month pay natin. At yung number 3, yung cash ban natin. Ayun, yun lang talaga yung 3 na makukuha natin na mga security guard kapag tayo ay nag-resign. 'Di ba? Kasi agency tayo hindi kagaya nung halimbawa sa company na meron pa silang tinatawag na separation pay, 'di ba? Meron tayo kapag tayo, yung tinatawag naman sa atin, hindi naman yung tinatawag na retirement age pag na-hit natin yung halimbawa inabot tayo ng 60 sa duty natin. Ayun. Doon tayo magkakaroon. Pero sa susunod, yun ang pag-uusapan natin, gagawin natin ng video yan. Pero ngayon, ayun nga, para lang aware kayo at para lang mayroon din kayong may knowledge din kayo, may idea din kayo na kapag nag-resign kayo, ayun yung mga makukuha nyo. Yung 3 na yun, yung last payroll, 13 month, at saka yung cash ban. Ayun, at saka yung COE, pwede kayong mag-request kung wala naman kayong naging problema sa agency nyo. At ayun mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo Sana nakakuha kayo ng konting tip at konting idea doon sa mga napag-usapan natin. Na kapag tayo ay nag-resign, alam nyo na kung ano yung mga pwede nyo makuha. Ayun mga ka-59, no? Kapag halimbawa, meron kayong mga nakita o meron kayong mga idea na gusto nyo na pag-usapan natin, mag-comment lang kayo sa comment section para magawa natin ng video at yung mga gusto nyong pag-usapan, mapapag-uusapan natin. Ayan mga ka-59 hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayo mga ka-59 at God bless sa ating lahat. Thank you.